So yun nga sa mga kachat, today is another day. So dito sa video na ito, pag-uusapan natin itong dalawang pedals na ito, which is ang multi-effects at ang analog pedals. So ano bang mas magandang gamitin dito sa dalawa na ito at ano yung mga pros and cons dito sa dalawang mga pedals na ito ng mga kachat. So wag na natin patagalin pa at pag-usapan na natin itong mga dalawang pedals na ito. Kaya let's go! So kapag usapang pedals no mga katsa, ay maraming mga nagatalo or may mga nalilito na ano ba mas magandang gamitin dun sa dalawa na yun. Maganda daw gamitin ng multi-effects kaysa daw sa analog pedals, at may nagsasabi din na mas maganda daw gamitin ng analog pedals kaysa sa multi-effects, no. Kumbaga talaga marami talaga nagatalo-talo about sa paggamit ng mga pedals, no. So yung iba ay hindi na gumagamit ng pedals, kumbaga rekta na talaga sa amp at doon na lang babase ng mga effects, no, or kumbaga clean lamang gagamitin. So share ko sa inyo ito no mga katsa based on experience sa paggamit dun sa dalawa na yun no mga katsa. So, nung time na marunong na ako sa pagigitara, nung mapa-chords or lead, ay gusto ko na rin pumasok sa industriya or sa paggamit ng mga pedals at time na 2018 or 2019. 2019 kasi ako nagkaroon ng electric guitar, which is yung Stag Cell HB na Les Paul ko. Kasi nung 2018, mga bandang July ata or August, ay nakita ko yung kaibigan ko or ka-churchmate ko na si Syke Valencia. Nung sila tumugtog doon, sabi ko, ano yung gamit-gamit ni Syke na inatapak niya, no? Kasi malaki, no? At nakikita ko. So, sabi nung kaklase ko, distortion daw, ganyan. Yung tatawagin doon sa mahaba na yun, multi-effects yung gamit niya noong time na yun. So, ito yung brand na multi-effects or yung itsura ng multi-effects sa gamit niya. Pero sabi ko, parang ang gandang tignan yung ganung parang ang astig tignan, no. Sabi ko, magkakaroon din ako niyan balang araw. Then, at that time na 2019, nung nagkaroon na ako ng Les Paul, pumunta ako din kina Syke nung time na yun. Sabi ko, nung nakita ko yung effects na Metal Zone na yung boss. So, sabi ko, try ko itong gamitin. Then, nung trinay ko siyang gamitin, sabi ko, ang ganda. Sabi ko, magkakaroon din ako ng analog pedals. Tapos, nung time na nag-chat na ako sa dad ko na, baka naman, baka gusto ko din magkaroon ng pedals, ganyan. Binilan ako ng tatay ko ng pedals ay, yun, yung which is itong Vox Stomp Lab 2G. Yan, ito yung kauna-unahan kong pedal na nagamit, no. 2019 hanggang ngayon, pero ngayon naibira ko na siya magamit. So, dito ako nag-umpisa na maghanap ng mga tones ko or mga effects na gustong-gusto kong makuha no mga katsa. Category talaga kung saan ko ilalagay yung overdrive, distortion, wah, tapos delay, hindi pa ako gaano nagagamit yung tremolo, ginagamit ko yung tremolo, tapos may clean, no, ganyan. Tapos hindi pa ako marunong magtimpla-timpla ng mga gain, tapos yung level nung nitong mga pedals ng time na yun, no. Tapos hindi ko pa rin alam na bypass pala itong itong pedal na ito. Parang analog pedals kung tawagin. At time na 2021 to 2022 ay nagamit ko din yung multi-effects na Zoom G3XN na yan, makita nyo sa picture na yan. Pero na-vlog ko na yan, so kung di nyo pa napanood, panoorin na ninyo. 2023, doon ako talaga na interesado na gumamit ng individual effects na which is yung analog pedals sa mga katya. So ang kauna-una kong nabiling analog pedal, which is ito binili ko kay Kuya Marvin, which is itong Vox Hot Creator na distortion na signature pedal ni Joey Satriani. So, hiram-hiram ko lang ito nung time na sumali kami ng Battle of the Bands. Hanggang sa ngayon, napasa akin na, napabenta na ito at binili ko na talaga as in, no. At hanggang sa pinahiram sa akin ni Kuya Marvin yung delay niya, reverb, compressor, tapos yung booster. Hanggang sa yun, marunong na magtimpla ng mga gusto kong effects at kung paano ko ba silang patunogin. So, yun lang naman yung share ko dun sa na-experience ko dun sa dalawa na sa multi-effects sa analog pedals. So, ano bang mas magandang gamitin dito sa dalawa na ito, no? Pumunta muna tayo sa pros and cons dito sa dalawa na ito. Pros ko dito sa multi-effects, no? Hindi lang siya yung ganito lang, no? Meron din siya yung mga malalaki na mga multi-effects. So, pag multi-effects kasi, ay andun na lahat yung mga effects na mapa-distortion, delay, chorus, may wah, and anything else, no? At isa din sa kagandahan sa paggamit ng multi-effects
ay madali lang siyang dalhin, no? Hindi siya katulad nung sa mga individual effects na ilalagay mo pa siya sa pedal board, lalagyan pa ng patch cable or mga power supply, no? Pero sa multi-effects, isa na lang siya, no? So, nandun na yung mga effects na gusto mong gamitin, i-arrange mo na lamang siya. At ang kagandahan pa doon, meron na mga amps na gusto mong gamitin like Fender, Mesa Boogie or Marshall, no? Kapag may iba yung amp na gagamitin mo sa iyong tugtugan, ay pwede mo siyang erekta through sa mixer or sa speaker. At isa pa, kapag ikay mag-guitar cover or wala kang magamit na interface, no, pwede mong gamitin yung multi-effects mo na may built-in na interface para rekta ka na lamang sa laptop at makapag-record ka ng iyong pag-guitar cover. Yung cons ko lang about sa multi-effects ay may times din na mahina yung tunog, idadaan mo pa yun sa timpla. Then isa sa mga problema sa paggamit ng multi-effects ay kapag nasira ay babaklasin mo pa siya. Then ayusin mo yung mga nasisirang mga foot switch. Then i-upgrade or i-update mo pa yung mga programs, ganyan-ganyan, para mabalik uli sa dati yung multi-effects na ginagamit mo. And pagdating naman sa analog pedals, so pros ko dito, kapag gusto mo mag-distortion yun, on mo siya. Then kapag hindi mo na siya gamitin, i-off mo. Pwede mo siyang ipagsama ng kunwari, distortion tapos mag-delay ka. So yun, pwede yun umakot siya. Pero may ganun din sa multi-effects din, no. Lastly, ang kagandahan sa paggamit ng analog pedals ay ma-adjust mo yung mga settings or paano mo itimpla yung mga effects na ginagamit mo, mapa-distortion, delay, reverb, at other effects na ginagamit mo na analog pedals. Pero ang cons ko lang dito or yung negative ko dito sa analog pedals, mabigat siyang dalhin kapag maraming mga pedals or individual effects na nakalagay sa pedal board mo, no. Problema din ay yung patch cable kapag nasira, hanggang sa ayusin mo pa yung patch cable, ganyan. Pero kung ipagsasama mo ang multi-effects kaysa sa analog pedals, pwede rin naman ipagsama, no. Kumbaga i-ayos mo na lang yung timpla ng volume. Pero ano ba mas magandang gamitin na pedals? So sa akin, as a beginner nung time na 2018, mag-umpisa ka muna sa multi-effects, no? So kumbaga hanapin mo muna yung tunog mo sa multi-effects bago ka mag-analog pedals. Pero kung gusto mo rin naman na mag-analog pedals, so it's up to you naman yun, mga katya. Kaya yun lang naman yung masasabi ko about dito sa dalawang pedals na ito, mga katya. Hindi ko naman kayo pinipilit na gamitin nyo yung analog pedals kaysa sa multi-effects, or mas gamitin nyo yung multi-effects kaysa sa analog pedals. So, it's up to you naman kung ano bang mas bet ninyong gamitin. Yun lang naman, mga katya, yung about sa na-experience ko at yung pros and cons ko dito sa dalawang pedals na ito, ng mga katya. And hope na maunawaan ninyo yung mga sinabi ko dito. So, kung may mga karagdagan kayo, please comment na lang kayo dito sa video na ito, mga katya. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa YouTube channel ko, Kincha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko, ng mga katya. Kaya ciao, peace, ingat palagi, keep safe, and God bless sa ating lahat.